Bali kaldereta nga lang din pala yung niluto natin nung Pasko para kahit paano din naman sa simpleng luto na to ay maramdaman natin yung kaarawan ng Pasko. Pero bago nga tayo magsimula magluto, babatiin ko muna kayo ng Merry Christmas and Advance Happy New Year. At eto nga din pala yung ganap ko ng mga nakaraang araw. Sabi ko nga sa sarili ko, ilang buwan na din palang hindi napapalitan itong cover ng kama at saka itong punda ng mga unan. Kaya naman bago pa pumasok ang Pasko ay pinalitan ko na agad. Medyo nangangamoy na din kasi ng lawayan. Kahit medyo ramdam ko nga na medyo pagod na yung katawan ko, gagawin ko pa rin yan para mapalitan lang itong mga cover. Wala naman din kasi akong katulong para magpalit dyan. Fast forward na nga rin pala mga guys, eto na at mag-aasikaso na tayo. Bali kinuha ko nga lang din pala itong karne ng manok doon sa loob ng ref. Pagkatapos ko nga rin pala makuha, dumiretso na nga rin pala ako dito sa kusina para malinisan. Medyo tinanggal ko nga lang din pala yung medyo madulas-dulas doon sa loob ng karne. At pagkatapos kumuha na nga rin pala ako dito ng mga pang-aromatics natin tulad ng sibuyas, bawang at luya. Bali chicken caldereta nga din pala yung lulutuin ko. Ewan ko lang kung naglalagay din ba kayo ng luya sa caldereta. Bali simpleng luto nga lang din pala ang gagawin ko dito. Hindi naman masyado marami yung lulutuin natin dahil wala naman tayong bisita. Grabe, mag-aapat na taon na ako dito sa bansang Saudi Arabia at 4 na taon ko na rin hindi nakakasama sa Pasko yung pamilya ko. Grabe, iba din talaga yung sakripisyo natin mga OFW para sa pamilya natin. Palayo para lang mabigyan ng magandang kinabukasan. Ang kasabihan nga yung pera nasa ibang bansa pero yung saya wala dito. Pero no choice, kailangan nating kumayod. Kaya sa mga mahal natin sa buhay dyan na nagtatrabaho sa ibang bansa, mahalin natin sila. Kung ano man yung binibigay nila, maliit man o malaki, bigyan natin ng halaga dahil yun ay pinagpapawisan at pinagpapaguran. Dahil ang totoo talaga, hindi madali ang maging isang OFW. Kung minsan makikita nyo siyang kumakain ng mga masasarap na pagkain sa restaurant, siguro deserve naman niya yan para i-enjoy yung pinaghirapan niya. At kung ano man ang makikita nyong post sa social media, yun ay hindi para ipakita, para painggitin kayo, para ipaalam sa inyo na safe lang siya. Pero sa totoo, sa likod ng camera ay malungkot. Hindi ko na nga rin pala napansin, medyo napahaba na nga din pala itong kwentuhan natin. Tapos na nga din pala natin mahugasan yung mga gulay. Kaya naman mag-uumpisa na nga din pala akong magluto. Bali naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika. Ipiprito ko nga lang din pala muna itong patatas. After mag golden brown, hahanguin na nga din pala natin ito. Pagkatapos isusunod naman natin dito yung carrots. Same process nga lang din pala yung gagawin ko dito tulad doon sa patatas. Ngayon naman hahanguin natin ito. Bali ginisa ko nga din pala itong mga sangkap natin hanggang sa lumabas yung aromatics nila. Nung medyo naaamoy ko na yung mga aroma, inilagay ko na nga din pala itong karne ng manok. Nilagyan ko na nga din pala ito ng black pepper at saka pinatisan ko. Pagkatapos mekos-mekos at saka takpan. Pagkalipas ng mga ilang oras, medyo malambot na nga din pala itong karne ng manok, kaya maglalagay nga din pala ako dito ng tubig. Tansya nga lang din pala yung mga inilagay natin dito, tomato paste at saka soy sauce. Tapos inilagay ko na rin dito yung mga gulay. Yung iba minamarinate pa ito pero ako nga hindi na. Konti lang din naman ito at hindi naman masyadong marami at ako lang din naman ang kakain. Para balanse sa lasa, naglagay nga lang din pala ako dito ng 2 kutsarang asukal at saka yung mga ibang pampalasa tulad ng magic sarap. Pagkatapos minekos-mekos ko lang para kumalat yung mga pampalasa na inilagay natin dyan. Tinikman ko nga din pala kung tama lang ba yung lasa. Parang gusto ko nga ng medyo may sipa, nilagyan ko nga din pala ito ng crushed chili. Muntik pang makalimutan itong green peas kaya inihabol ko na. Eto na nga rin pala yung finished product natin, napakasimpleng chicken caldereta. Sa sobrang sarap neto dahil ako ang nagluto, mapapadami ka talaga ng kain. Kaya naman dali-dali na nga rin pala ako ng sandok dito ng kanin. Tapos yung ulam natin guys, sobrang sarap neto. Talagang papadami talaga tayo neto ng kain. Kahit papano sa ganitong simpleng ulam, parang may handa na rin tayo. Kaya naman kahit hindi natin nakasama yung pamilya natin sa Pasko, ituloy lang natin kung ano yung nasimulan natin. Dahil ang paghihirap at sakripisyo mo, balang araw makakamit din natin yan, basta samahan lang din natin ang pagdadasal at tiwala sa sarili. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at advance Happy New Year!